Hey tropa, scooter kidalit. Red over red marble effect sa front fender ng Click i125 oh. Ganda ng kombi. Medyo natuwa lang ako dahil kapag nasa arawan, nagbabago yung kulay. So ayan oh, tignan mo tropa. Pumupusyaw yung red niya sa ibabaw. Watch mo yung buong video tropa para makuha mo technique kung paano ginawa at kung ano-anong kulay ng samurai paint ang ginamit natin dyan. Big shoutout sa Samurai Paint Philippines. Ito yung front fender natin ng Click i125. Brand new to mga tropa no. Kulay black. So ang gagawin natin dito, magliliha lang muna tayo. Gagamitan natin to ng number 800 na liha. Dry sanding lang mga tropa. Pagkatapos natin magliha, nilinis natin mabuti yan, sinabon natin, saka natin pinatuyo. Ngayon, nagbubuga na tayo ng primer mga tropa. Ang gamit natin, Surfacer UC H210. Tapos saka tayo nagbuga ng Celebration Red. Ang code ng Celebration Red S140. So ang ginawa natin dito mga tropa no, 2 to 3 coats na sa ganon, pantay na pantay at sarado yung Celebration Red natin. Then magma-marble effect na tayo. So katulad ng dati, gumamit tayo nilukot na plastic mga tropa. Tapos gagamitan din natin yan ng sparkling silver. So yung sparkling silver, i-spray lang natin dito. Tapos i-dip natin yung nilukot na plastic at saka natin idadampe dito sa ginagawa nating front fender. So ganun lang mga tropa no. Actually basic na yan sa inyo. Ito na kasi yung pinakamadaling marble effect na ginagawa natin ano. Yung nilukot na plastic tapos idadampe o i-dip dito sa sparkling silver at saka idadampe dito sa ginagawa nating front fender. So ayan, paulit-ulit lang hanggang sa mapuno. Pero dapat titignan nyo rin, maganda siyang tignan. Hindi yung parang bukol-bukol siya or patsi-patsi. Alright, at ito na itsura ng marble effect natin mga tropa. So ayan ano, tignan nyo, punong-puno na siya. Pero ang gandang tignan, nakakalat. Next step, magbubuga na tayo ng kulay. So gagamit tayo dito ng candy red. Ang candy red na ginagamit natin, ito yung Brilliant Red Y138. So inuulit ko mga tropa no, Brilliant Red Y138 yung candy red. So ang gagawin natin dito, 2 to 3 coats. Actually, 3 coats to mga tropa para pantay na pantay. At ang panghuli, syempre magta-top coat na tayo mga tropa. So ito na no, nagbubuga na ako. Last and final coat na to at ang ginagamit ko, Clear 1128. Pwede kang gumamit ng K1K Clear tropa. So ang ginawa ulit ko dito mga tropa no, nagbuga tayo ng 3 coats ng Clear 1128. Tapos pinatuyo nating mabuti yan mga tropa maghapon, and then after nyang matuyo, nagliha tayo. Wet sanding number 800 ang ginamit natin, pinino nating maigi. Kaya eto ang ibinubuga natin, last and final coat. Wet application mga tropa, eto yung pagbuga ng clear na medyo madami, pero syempre tatansyahin mong mabuti yan para hindi naman masira, hindi lumuha or hindi tumulo. Alright mga tropa, tapos na itong project natin. So eto na, silipin nyo ng mabuti yung red over red natin na marble effect. So unang-una tignan mo yung pagka-red niya no. Ang ganda tropa. At yung kintab, maganda yung finish na nagawa natin. So ganun lang gumawa ng magandang finish kapag ka nagta-top coat. At meron ako ipapakita sa inyo mga tropa. Medyo nagulat ako dito. So eto na, yung kulay niya kapag nasa arawan. So tignan nyo, medyo nagbabago yung kulay. Pumupusyaw yung candy red, lumulutang ng bahagya yung sparkling silver. So kapag ka hindi naaarawan or wala sa liwanag, ito siya, yung red over red natin. At kapag ka naarawan, ito siya. O di ba? Ang ganda ng effect. So ayan mga tropa no, sana nagustuhan nyo itong vlog natin. Sana nakakuha na naman kayo ng idea kung paano gumawa ng red over red marble effect. So kombinasyon yan ng dalawang red na kinombo natin. Yung nasa ilalim, Celebration Red, and then yung nasa ibabaw na red, yun naman yung candy red. Pero syempre, yung candy red, magkakaroon lang ng effect yan kapag ka mayroong sparkling silver sa gitna. So, ayan. Pwede nyo nang gayahin yan mga tropa. Kita-kits ulit tayo next video. Ride safe palagi. Peace!